And you're still watching Schoolmates. Nandito pa rin tayo sa Malabon National High School. And this time, ibibigay naman natin ang ating spotlight para sa mga audiences natin dito. Ayan, I have here, sa mga sides ko, ang aking mga katabi, magbibigay sila ng kanilang spots or opinion about this topic. Okay, the question would be, CSC eligibility para sa mga SK officials, dapat nga ba o hindi dapat? Okay, my name is Ria Junaisa Fernandez from ABM 12B, and I think na dapat po magkaroon muna ng exam to have the CSC eligibility because hindi po natin madedetermine yon with the 3 years na term po nila. Because hindi po natin malalaman kung nakatulong ba talaga yung mga projects na in-implement nila. For example, yung mga seminars po na they had 200 people na makikinig and we cannot determine na nakatulong po ba talaga yun sa kanila. Kaya I think that it is very important for them to take the exam and that will determine if they are really qualified for the CSC eligibility po. Ikaw naman, for the other side. So, I am John D. Travis po from UMS 12A. And I would like to say na hindi na dapat mag-take pa ng exam because based on those experiences, based on the experiences and the programs that they implement, makikita na natin kung paano sila ka-pursue na gawin yung public service nila. And yung sinasabi po niya na paano natin hindi malalaman yung record ng mga SK, paano natin hindi malalaman kung may record sila na ini-implement doon sa barangay. Hindi na dapat, pero dapat nating i-improve pa mismo yung batas kasi nasa batas na yun at hindi na yun base sa pagtitake ng CSC examination as well. Wow, grabe! Patuloy tayong ginugulat ng MNHS sa kanilang mga opinion about our topic. Talagang nagpamalas sila ng talino about sa pagsagot ng tanong natin ngayon. Kaya naman, alamin naman natin ang closing statements ng magkabilang grupo. Back to you, Trisha. Once again, thank you so much, James, no, dun sa ating mga audience. So, na-feel naman natin na talagang may kamalayan ng mga estudyante ng Malabon National High School. Ayan. And ngayon, so, ang daming puntong na-raise kanina ng ating mga leaders. So, now is your chance to say your final closing statement. We will give you 1 minute and 30 seconds. Lindsay. For the SK officials who have been completed a 3-year good standing term, first is inclusivity. Meron po tayong dalawang paraan para na magkaroon ng sub-professional CSC eligibility so that hindi naman may invalidating experiences ng mga nag-serve talaga sa gobyerno at sa mga tao. At yung pangalawa po is may standards and qualifications, implications, interventions, activities, programs na kailangan din nating ipahatid doon sa mga barangay para din ma-improve ng mga SK yung kanilang service at ma-reach po nila yung qualifications para po hindi natin magkaroon ng subjectivities sa mga evaluations and of course, sa overall po nating pamamahala. Ang pangatlo po is hindi naman yan pinasa ng gobyerno, di man pinasa yan sa Pilipinas kung hindi pinag-aralan yan. So ang kailangan lang natin gawin ay i-enhance palalo, hindi eradicate. Eradicate is not the solution, but kundi kailangan pa nating i-enhance para beneficial sa mga taong nag-serve talaga at para sa mga tao. Right. Maraming salamat, Lindsay. Isha, what is your final closing statement? Okay, so I would just like to commend my opposition dahil you've made very compelling points, but I still believe in my point that the SKOE or the immediate eligibility for civil service by SKs shouldn't be passed or shouldn't be continued. Why? First, we must live in reality and not an idealized Philippines. Sa bayan po natin ngayon, ang totoo po ay marami pong corruption sa ating sistema, sa ating gobyerno at hindi po tayo pwede mangarap lang ng mangarap. Yes, we can make a change, but for now we have to make a change at the core and we have to start from the basis, which is the system itself. So kailangan meron tayong sistema na hindi nag-i-enable ng corruption and SKOE or the eligibility of SKs in the
civil service enables that very corruption. Second, I would just like to say that it weakens the merit of civil service as a whole. Not because SKs are not competent, not because we are not saying that SKs are not capable, but it weakens the fairness because we are aiming for equality nga. Kayo na mismo nagsabi na we want a better future, we want a better country, but we cannot achieve that if meron tayong unfairness sa mismong sistema. And third, for our last point, we want to say that it works together, the people and the system. If sa ngayon, we can't just assume that all humans or the system, the people in the system will be good and will not take advantage. So we have to adjust the system po muna. And again, you said na hindi naman maipapasayan kung hindi na pag-aralan, eh di bakit flawed pa rin siya until now. So that means our government is still not in the proper process, hindi pa siya masyadong napag-aaralan kasi may butas pa. So that is all. And again, that is why I believe that we could just return to the standardized test instead of general evaluation. Thank you. Thank you. Grabe, ang hirap mamili, schoolmates, ng ating best speaker. Pero, sino sa tingin nyo ang best speaker ng ating episode? Sino? 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 Okay. All of you have made very valid points and honestly, they were very impressive for the young people who are very much involved in this topic, no? So, hindi ko na papatagalin pa. Ang hirap. Honestly, nahirap talaga kami. But, panalo kayong lahat, pero itong dalawa na to, ang sa tingin namin ay talagang napakapit kami dun sa sinabi nila. Okay? At sino-sino nga ba sila? George Maximus. At Rafsan. Alright? All of you guys were very amazing in this episode. Ang galing-galing po ng ating mga debaters. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat ulit sa mga debaters natin and congratulations everyone. Deserve ninyong manalo dahil sa mainit na argumentong ibinitaw ninyo sa bawat isa. And of course, sa episode na to, marami akong natutunan. Yes. And insight Yes. sa special Correct. special episode. Special episode Yan, na ang agad din, usapin no? na ito ay syempre nagbuo ng tensyon sa merit at democratization ng bansa natin. And of course, syempre naging ruta siya at shortcut sa maraming paraan. Una, pagkilala sa aktual na karanasan ng mga SK dahil sila ay nasa lokal na pamalaan at may real-world governance experience. Sila ang sila ang naglalahad ng proyekto at naglalahad ng budget. And of course, pagsulong ng youth participation, pumasok at manatili sa public service ang mga kabataan. And of course, pagpapalakas sa career pathway ng service ng mga SK officials. And of course, naging ruta rin to as shortcut ng mga SK officials. Sa paanong paraan? Hindi pantay na proseso dahil ang ilang mga nananalo rito ay nananalo at nakakuha ng posisyon based sa popularity at connection lamang. And of course, edad at maturity concerns. And of course, performance and inconsistency. Gusto ko lang din mag-iwan ng tanong para sa mga schoolmates natin dyan, no? Paano masisiguro na ang pribilehiyong ito ay ibinibigay bilang gantimpala sa tunay na serbisyo? Hindi sa posisyong nakuha, ngunit hindi na ipakita sa gawa. Wow, grabe yung ano ko. Ako Yes. ba dapat sumagot? Joke lang. Kumbaga kaya ako tahimik kanina, iniisip ko to. Correct. Actually, more than anything, dapat ang unang tanong din natin sa mga sarili natin is, paano nga ba tayo bumoboto? Ha? Paano Yan. tayo bumoboto? Diba? Hindi lang yan kasi sa national government eh. The SK is a microcosm of the national government. Right. Diba? Na parang you would say na kung paano bumoto ang mga kabataan, yun din ang magiging botante mo sa pagdating ng panahon. Diba? But we also have to agree that this kind of system works, yung parang CSE eligibility na binabanggit natin, it works if you have effective and good governance that has been proven. Ngayon, kung hindi kasi talaga natin siya na-prove, diba? Ay, grabe ang ano, Spoiler alert. De, joke lang. Anyway, so, balikan tayo, no? Yung CSE eligibility na ito, it's a proof of competence. For me, ha, it's a proof of competence.
do I agree na dapat ibigay siya as an incentive? I think only for the stellar SK officials. Yes. The parameter for a stellar SK official should be the right impact. It should be measured, standardized across all, removed from subjective bias. Ano to? Dapat hindi direct up nila ang nagme-measure nito. Constituents lamang, okay? Kasi paano ka makakakuha ng objective view kung kaalyado mo ang nasa taas mo? Tama. 'Di ba? At nang nagbibigay ng budget sa iyo ay marahil hindi mo kaalyado, mababa ang evaluation sa iyo, 'di ba? Maybe there is a way for us to remove the subjective bias on evaluating the rightful leaders. Ngayon, on question of resources, maraming ano yan maraming sanga-sangang problema yan, 'di ba? Na maraming SK officials, hindi kasi ako makapag-land ng project, wala akong budget eh. 'Di ba? Now, it's up to the government to actually ensure it's a rightful placement of budget. Kumbaga, proper resource allocation, yung dapat gawin ng gobyerno. So, do I agree na dapat gawin na siya ngayon? Actually, no. Kasi parang kailangan mo munang magluklok ng tamang leaders na talagang titignan both potential at actual na experience na ginagawa ng isang SK para magkaroon sila ng eligibility, mag-award nun. Kung ang gobyerno mismo, yung sarili nga nila mga opisyal, hindi nila ma-hold accountable, paano pa kaya ang SK, di ba? So, it's time for us to go for equality first. So I think, pagdaanan muna nila kung ano yung normal na pinagdadaanan ng bawat estudyante. Then, if they can prove through actual experience na based on constituents' view only, na maganda at naging epektibo silang leader, tsaka natin pag-usapan, 'di ba? So, all in all, yung ganitong uri ng merit-based governance, it breeds a leader that maybe is just chasing for convenience. So, let's not vote for those kinds of people, okay? So, sa darating na eleksyon, guys, pumili ng tama. Both maging kabataan at syempre yung mga schoolmates nating nanonood dyan. Because nakasalalay sa inyo yung maging future ng mga debaters natin today. Wow! O, di ba? So maraming salamat ulit. Ang gagaling. Sana marami pa pong guro at mga Yes. estudyanteng kagaya ng Malabon National High School! Maraming salamat po! Ang gagaling, ang gagaling. Kaya naman sabay-sabay nating sabihin with that, sabihin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much!